natin ang updates. Makakausap natin ngayon live via phone patch si Governor Nestor Fong-Juan ng Benguet. Good morning, Gov. Good morning po sa inyo, Diane, Sandro, at Jess. Yes, Gov, tanong na po natin na kamusta na po ang lagay po dyan sa Benguet? Kagabi at saka kanina malakas ang ulan. Actually, nag-umpisa ito ng hapon kahapon eh. Kaya mayroon yung mga punta sa evacuation centers. Lalo na yung may sign of cracking sa may Little Kibungan. Kung naalala nyo noon, noong 2009, noong Typhoon Piping, na may malaking landslide doon na 77 ang namatay. Ngayon kasi may signs na may mga cracks doon, kaya pinapunta namin yung mga technical people namin. Pero mentang nag-evacuate kami ng mga tao kagabi ang bayan ng La Trinidad yun. Gov, matanong ko po si Sandro Hermoso po to. So ilan po ba ang mga landslides po na nabilang po ninyo at meron po bang mga casualties po sa mga pangyayaring ito? Sa awa po ng Diyos, wala pa naman malaking landslide, walang namatay. Kaya lang yung mga roads, may mga closed open, no? Kagaya ng mga secondary national roads. Mga Kabangan, Kibungan, closed open yon. Tapos yung Sinipsip, Pampusungan Road. Dahil ongoing kasi yung road widening doon, kaya siyempre nagalaw yung lupa, ibig sabihin hindi pa stable. Ito yung mga closed open na roads. Yung mga main thoroughfares, kagaya ng ang Nagilian Road at saka Marcos Highway, ito yung passable ngayon. Talaga ito, sinarado. Yes, sir. Yes, Gov, natanong ko naman po yung mga kapatid po natin ng mga parte nga po ng mga indigenous groups. Kamusta naman po sila? Meron po ba silang kailangan itulong mula, na hiningi po mula sa inyong mga ahensya, sa inyong local government unit? Hindi ko po nakuha. Again po? Again? Yung mga indigenous groups po ng mga kapatid po natin, kamusta naman po sila? Sila po ba yung naapektuhan din ng pagbaha at pag-ulan? Definitely, affected sila. Kaya lang, okay naman sila. Affected, entire lalawigan ng Benguet affected. Opo. Kaya nga, minomonitor namin yung kanilang mga kabuhayan, kagaya yung mga pagsasaka, yung mga vegetable industry, no? Siyempre, yun ang kanilang ang hanap buhay. Ngayon, itong small scale miners, ito rin na affected. Mong pinahinto muna namin dahil dangerous po ngayon pag pumasok kasi sila sa kanilang mga trabaho. Meron na po ba silang mga iba't ibang klaseng tulong na hinihingi po mula sa inyo? Actually, nakagayak naman kami, no? Kaya lang, wala pa naman silang hinahinging tulong. Maliban lang yung mga na-relocate na mga indigenous people. Okay. Na-evacuate sila. Gov, kamustahin naman po natin yung mining operations po dyan sa Benguet. I believe dahil nga po sa lakas ng ulan ay delikado po ipagpatuloy ang ganitong uri ng trabaho. Yung small scale miners, yun ang sinuspend namin. Pinahinto namin mula pa nung Typhoon Dabuyo. Tapos ngayon, pinasuspend na naman namin yung small scale mining. Pero yung large scale, of course, tuloy sila. Hindi pwedeng nahinto sila eh. Governor Fong-Juan, magandang umaga ho. Ito si JC Tejano. Itatanong ko lang din, Governor, meron ho kaming balita na nagre-release ho sa kasalukuyan ng tubig ang mga dam sa Benguet. Kamusta na ho ba ang level ng tubig doon? Actually, malapit na yung minomonitor din namin yung spilling level ng Ambuklaw at saka Binga. Palagay ko malapit na silang mag-spill eh. Kaya kinukuha namin sa Napocor kung anong oras sila mag-spill. Anyway naman, meron kaming usapan na may lead time naman sila na more than 2 hours eh. Magbigyan muna ng babala itong mga downstream people bago sila mag-release. At alam ko, yes, Governor. Yes, alam ko malapit silang mag-spill eh. Pero hindi pa confirm. Kaya kinukuha pa namin yung magiging action ng Napocor. Okay. Nag-take over na siguro ang Napocor sa dalawang dams na ito eh. Okay, Governor, binalik na rin daw yung kuryente sa ibang mga bahagi ng Benguet. Kamusta naman ho alin ho ba mga parte ng Benguet ang sa kasalukuyan wala pa rin hong kuryente? Maraming may na-isolate dito, pero yung medyo matagal, mula nung isang 3-4 days ago, itong bayan ng Bacon, dahil ito affected ito sa malaking landslide. Kaya yung mga poste ng Beneco na sira, na hulog, kaya hindi rin nila maibalik agad. Nag-usap kami ng manager ng electric company hapon. Ang sabi nila, palagi ko may rerouting silang gagawin eh. Maliban doon, yung mga ibang lugar naman, may kuryente naman sila.
Gov, meron na po ba kayo as of now na estimated na cost ng mga damages na dala nga po ng bagyong ito at syempre ng habagat na rin? Wala pa ho, wala pa. Actually, kinokollect pa namin sa mga ibang bayan para makuha namin. At dito may mga nasirang mga pananim at saka yung mga infrastructure po. Yan yun meron sa lakas ng ulan kagabi. Yes, Gov, kamusta naman ang estado ng mga evacuation at relief centers po ninyo dyan? Meron po ba silang mga specific na mga goods na kinakailangan para na rin po maipaabot natin ang mensahe na to sa ating mga kababayan? Nais nga rin po makatulong sa inyo dyan. Meron din naman, kaya lang hindi masyadong marami yung sa preemptive evacuation centers. Meantime, kaya pa namin na nagtutulungan kami ng munisipyo. Actually ngayon, Tublay at saka Las Trinidad ang tinutulungan namin na may mga evacuate sila. Pero hindi naman masyadong marami, kaya very manageable pa. Para naman yung national government mag-concentrate sila sa medyo malalaging lugar pa. Malalaging may pinsala at saka floods. Alright. Gov, meron po ba tayong mga sinarang mga provincial roads para po makaiwas siguro sa landslide dahil nga po sa masamang panahon na dulot nitong bagyong Maring? Hindi ko nakuha yung huling tanong nyo. Meron po ba tayong mga isinarang provincial roads po na malapit po dito sa Benguet dahil nga po dito sa masamang ulat na po ng panahon? Yeah, meron po ngayon. Actually, ang national roads na close ngayon, national road ito yung Akop Kapangan Kibungan Road na sarado sa banda ng Tabao. Actually, nabuksan ng DPWH ito kahapon kaya nagsara na naman dahil malakas kayong ulan kagabi. Ganon din itong Ampusungan Sinipsip Road. Ito naman ay secondary national road. Nabuksan na naman kahapon ito pero sa lakas kagabi nasara na naman. Mga provincial roads binubuksan po namin ngayon at lahat ng provincial roads open ngayon. Alright, that was Governor Nestor Fong Juan ng Benguet. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong oras ngayong umaga, Governor. Maraming salamat din po sa inyo.